Sa katanghalian tapat, sa gitna ng highway, isang motorsiklo ang sinunog at isang babae ang binuhusan ng maruming tubig sa harap ng publiko. Inakala nila na si Teresa ay isang madaling biktima, isang maliit na mamamayan na pwedeng paglaruan ng walang kapalit. Ngunit nagkamali sila ng malaki. Nang itutok ang nguso ng baril sa kanyang ulo, isang mabilis na galaw ang nagpabago sa lahat. Ang mayabang na tawa ng mga tiwaling pulis ay napalitan ng takot na hiyawan. Sino nga ba siya? Huwag kumurap dahil ang paghihiganti ay parating na. Walang awa ang sikat ng araw noong tanghaling iyon, tila nasa tapat mismo ng ulo, tinutupok ang aspalto ng highway hanggang sa makita ang umaalon-alon na init mula sa kalsada. Pinapatakbo ni Teresa ang kanyang lumang underbone na motor sa katamtamang bilis, hinahayaang humampas ang mainit na hangin sa kanyang mga braso. Masakit sa balat ang init, pero tuloy lang siya sa pagmamaneho ng walang reklamo. Basang-basa na ng pawis ang kanyang liig at likod, dahilan upang dumikit ang kanyang damit sa katawan. Hindi ito ininda ni Teresa. Isa lang ang nasa isip niya, ang makauwi agad sa kanyang inuupahan para makapagpahinga. Katatapos lang niya sa isang nakapapagod na surveillance, at sadyang pinili ang rutang ito sa gilid ng lungsod upang iwasan ang traffic sa bayan na kadalas ay walang galawan. Ang ugong ng makina ng motor ay sumasabay sa busina ng mga malalaking truck na humaharurot sa fast lane. Nang papasok na si Teresa sa isang kurbadang kilalang delikado, isang lalaking nakauniporme ang biglang tumalon sa gitna ng kalsada. Magaspang at nakakagulat ang kanyang galaw. Ang kanyang kanang kamay ay matigas na kumumpas, senyales na huminto, nang hindi man lang iniisip ang kaligtasan ng motorista. Nakakatakot ang mukha ng opisyal sa likod ng suot niyang dark shades. Napapiga sa preno si Teresa. Umingit ng malakas ang gulong ng kanyang motor, kumayod sa mainit at maalikabok na aspalto. Kumabog ang kanyang dibdib, hindi sa takot, kundi sa gulat sa biglaang pagsulpot ng pulis. Dahan-dahan niyang itinabi ang motor sa maalikabok na gilid ng daan, na pagtantong napasok siya sa isang checkpoint na hindi niya sigurado kung opisyal o pikotong operation lang. Pinatay ni Teresa ang makina at tumayo ng tuwid habang pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang likod ng palad, hinihintay ang paglapit ng pulis. Luminga siya sa paligid at napansin na kakaunti lang ang pinapahinto. Karamihan ay mga nakamotor at ilang lumang jeep. Nagsimulang gumana ang instingto ni Teresa. May mali sa sitwasyon. Walang opisyal na karatula ng e-checkpoint, walang maayos na traffic cone o signage na nagpapakita ng oplansita. Ang pulis na pumara sa kanya ay naglakad papalapit ng may malalaking hakbang at nakabusal ang dibdib, tila gustong ipakita ang kanyang kapangyarihan bago pa man makapagsalita. Nanatiling kalmado si Teresa. Walang mababakas na gulat sa kanyang mukha. Ang reaksyong ito ay tila lalo pang naghamon sa ego ng pulis. Hinipan ng hangin ang alikabok ng kalsada papunta sa mukha ni Teresa, ginulo ang buhok niyang nakapusod lang. Pero ang kanyang tingin ay diretso at matalim, nakapako sa pulis na ang pangalan sa tsapa ay Berto. Kabisado ni Teresa ang batas trapiko at sigurado siyang kumpleto ang kanyang gamit, mula sa standard na helmet hanggang sa lisensya at rehistro na nasa bulsa ng kanyang pantalon. Nang makita ang kilos ni Berto na halatang naghahanap ng mabibiktima, alam ni Teresa na hindi ito magiging mabilis na usapan. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili sa mga pang-iinis na karaniwang ginagawa ng mga abusadong alagad ng batas. Ang mainit na tanghali ay tila lalo pang uminit, hindi dahil sa araw, kundi dahil sa masangsang na amoy ng pang-aabuso. Tumayo si Berto sa tabi mismo ng motor ni Teresa. Ang malaki niyang anino ay tumakip kay Teresa mula sa araw, lumilikha ng pakiramdam na parang nakakulong. Walang imagandang tanghali o anumang pagbati. Agad na inilahad ni Berto ang kanyang magaspang na kamay, hinihingi ang mga dokumento ng padarag. Dinukot ni Teresa ang kanyang maliit na pitaka sa bulsa at iniabot ang lisensya at rehistro, SCE, ng kalmado. Hinablot ito ni Berto. Pinasingkit niya ang kanyang mata sa likod ng shades, binabaliktad-baliktad ang mga lisensya, tila naghahanap ng kahit gaano kaliit na butas para makapanita. Ang amoy ng pawis na haluan ng sigarilyo ay umaalingasaw mula kay Berto, na nagpabigat lalo sa hangin sa paligid ni Teresa. Sadyang tinagalan ni Berto ang pagtingin sa expiration date at sa litrato ni Teresa. Pasimple niyang tinignan si Teresa mula ulo hanggang paa nang maihalong pangmamaliit, hinuhusgahan ang simpleng itsura nito.
Sa isip niya, si Teresa ay isang babaeng madaling takutin. Bumubulong-bulong si Berto ng mga salitang hindi maintindihan, gumagawa ng psychological pressure para maramdaman ni Teresa na may mali siya kahit wala naman. Tinapik-tapik ni Berto ang ACCE sa kanyang palad. Isang klasikong galawan para ipamukha kung sino ang maihawak ng kapangyarihan. Nanatiling tahimik si Teresa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong lang ng relax sa manibela, hindi nagpapakita ng panginginig o takot, hindi gaya ng ibang motorista sa likuran na nakayuko na sa kaba. Sa wakas, nagsalita si Berto sa boses na malalim at paos, ang tono ay parang nag-imbestiga ng kriminal. Tinanong niya kung saan pupunta si Teresa na parang ito ay isang suspect at hindi isang simpleng sibilyan. Pauwi na po, maikli at matatag na sagot ni Teresa, pinuputol ang mga pasakalye. Ang simpleng sagot ay lalo pang ikinainis ni Berto. Nagsalubong ang makakapal niyang kilay. Nainsulto siya dahil ang babae sa harap niya ay hindi nagpapakita ng labis na takot o pagmamakaawa na sanay niyang nakikita. Nagsimulang umikot si Berto sa motor ni Teresa. Sinipasipan niya ng mahina ang gulong sa unahan at likuran, kunwari ay tinitignan kung flat. Pero ito ay murang taktika lang para sirain ang diskarte ng may-ari. Sadyang naghahanap siya ng sira, maluwag na side mirror o basag na ilaw para gawing butas. Lalong tumindi ang tensyon nang huminto si Berto sa tapat mismo ng mukha ni Teresa at inilapit ang katawan, sobrang lapit na nilabag na ang personal space nito. Ibinaba niya ng kaunti ang kanyang shades, ipinakita ang mapupula at tusong mga mata, sinusubukang tibagin si Teresa gamit ang tingin. Hindi kumurap si Teresa. Ang kanyang titig ay malamig, tila sinasabing hindi siya atras. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakabibinggi sa gitna ng ingay ng kalsada. Isang tahimik na digmaan ng isipan bago sumabog ang mga salita. Suminghal si Berto na pagtantong ang babaeng kaharap niya ay mas matapang kaysa sa inaakala. Nilakasan niya ang boses para marinig ng mga tao sa paligid. Alam mo ba kung anong violation mo? Ang tanong ay parang patibong, binigkas na parang sigurado na siyang may kasalanan si Teresa. Umiling ng mariin si Teresa. Tinitigan niya si Berto at kalmadong nagtanong pabalik. Hiniling niyang ipaliwanag ni Berto kung ano ang mali, idiniin na kumpleto ang kanyang papel, may helmet siya, at gumagana ang lahat sa motor. Ang lohikal at matapang na sagot ni Teresa ay lalong nagpapula sa mukha ni Berto sa galit. Hindi siya sanay na sinasagot-sagot. Lalo na ng isang batang babae na mukhang ordinaryong mamamayan lang. Nagsimulang mag-imbento ng dahilan si Berto. Sinabi niyang ang pwesto ng signal light ni Teresa ay hindi standard at delikado sa ibang motorista. Napakawalang kwentang dahilan at halatang gawa-gawa lang. Agad itong sinupalpal ni Teresa sa pagsasabing stock parts ang lahat ng nasa motor niya at gumagana ng maayos. Binuksan niya ang signal light sa kanan at kaliwa, ipinakita na umiilaw ang mga ito. Natahimik sandali si Berto dahil palpak ang kanyang script. Pero dahil sa laki ng ego, ayaw niyang aminin ang pagkatalo. Lalo na't nanonood ang mga kasamahan niya sa di kalayuan. Lumipat siya ng ibang issue. Ngayon naman, pinalalabas niyang bigla ang huminto si Teresa at muntik na siyang masagasaan. Uminit ang sagutan. Tumaas ng bahagya ang boses ni Teresa pero kontrolado pa rin. Ipinaliwanag niyang huminto siya ng biglaan dahil bigla ring tumalon si Berto sa gitna ng kalsada. Ipinaliwanag ni Teresa ang nangyari ng maayos at lohikal, dahilan upang magmukhang tanga si Berto. Ilang nag-aabang ng jeep ang napatingin, humanga sa tapang ni Teresa na sagutin ang malaking pulis. Dahil sa pakiramdam na niyurakan ang kanyang otoridad, ang hiya ni Berto ay naging mapanirang galit. Nagsimula siyang magmura at sumigaw para putulin ang paliwanag ni Teresa. Sinusubukang tabunan ang katotohanan gamit ang lakas ng boses. Hindi na tinag si Teresa. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng motor. Ang mga paa ay nakapako sa aspalto, tila isang poste na hindi matitinag. Hiningi niya kay Berto na ituro ang tiyak na batas o ordinansa na nilabag niya. Natigilan si Berto dahil hindi naman niya kabisado ang batas trapiko, ang alam lang niya ay manakot. Ang sitwasyon ay naging debate na hindi patas. Ang isa ay gamit ang utak at batas, ang isa ay gamit ang emosyon at uniforme. Nakita ni Teresa ang butil ng pawis sa noo ni Berto, senyales na nagpapanik na ang korap na pulis dahil wala na siyang maibato.
Pero ang panik na iyon ang nagpadelikado kay Berto. Dahil talo sa diskusyon, inatake niya ang pagkatao ni Teresa. Sa malakas na boses, pinaratangan niya si Teresa na nanlalaban at nanggugulo sa checkpoint habang dinuduro ang mukha nito. Napakabigat na akusasyon ng hinanlalaban, isang salitang madalas gamitin para baliin ang katotohanan at idiin ang sinumang mangahas magsalita. Sadyang nilakasan ni Berto ang boses para marinig ng mga tao, gumagawa ng kwento na si Teresa ay pasaway at walang respeto sa batas. Alam ni Teresa ang laro. Alam niyang papunta na ito sa seryosong usapan at hindi lang simpleng tiket. Pinilit niyang kumalma. Pero ang boses niya ay naging mas malamig at tumutusok. Mariin niyang sinabi na hindi siya nanlalaban, kundi inaalam lang ang kanyang karapatan bilang mamamayan. Idiniin niya na ang trabaho ng pulis ay magprotekta, hindi maghanap ng mali. Ang linyang iyon ay tumama sa ego ni Berto. Pakiramdam niya ay hinubaran siya ng danga sa tanghaling tapat sa harap ng madla. Tumigas ang mukha ni Berto, naging mas marahas ang anyo. Sa boses na puno ng banta, sinabi niyang i-impound niya ang motor at ikukulong si Teresa sa kasong disobedience at unjust vexation. Ang ganitong banta ay sapat na para manginig ang tuhod ng ordinaryong tao. Pero para kay Teresa, para lang itong tahol ng asong walang ipin. Ang ibang motorista ay nagbagal ng takbo. Ang kuryosidad ay lumikha ng munting traffic. Iba-iba ang tingin nila. May naawa, may natatakot, may umiiwas ng tingin. Pero walang huminto para tulungan si Teresa. Ramdam niya ang pag-iisa, tila napapaligiran ng bulok na sistema. Pero ang pag-iisang iyon ay lalong nagpaalab ng kanyang tapang. Tumayo si Teresa mula sa motor at hinarap si Berto. Kahit mas maliit siya, ang tindig niya ay handang humarap sa anumang mangyayari. Napaatras si Berto sa gulat. Pero agad siyang bumawi. Hinawakan niya ang holster ng kanyang baril. Isang pisikal na banta na napakalinaw. Naging mabigat ang paligid. Pati ang alikabok sa kalsada ay tila naramdaman ang tensyon sa pagitan ng dalawang taong nagtatisan ng tingin. Inakusahan ni Berto si Teresa na probokador. Tinawag niya ang dalawa pa niyang kasamahan sa kabilang kalsada. Sa isang kumpas ng kamay, pinalapit ni Berto ang mga ito para palibutan si Teresa. Lalong sumikip ang mundo ni Teresa. Tatlong malalaking pulis ang nakapaligid sa isang babae, isang tanawing nakasusuka at hindi makatarungan. Pero sa likod ng kalmadong mukha ni Teresa, mabilis na tumatakbo ang kanyang isip. Nire-record niya sa memorya ang bawat mukha, ranggo at pangalan sa number plate nila. Lahat ay nakatago para sa kanyang report. Nang maramdaman ni Berto na sapat na ang pressure, ibinaba niya ang boses. Bumulong siya ng may garalgal na boses. Inilapit ang mukha sa tainga ni Teresa. Nag-alok siya ng areglo. Kung gusto raw ni Teresa na matapos agad at hindi ma-impound ang motor, magbigay na lang siya ng pang merienda. Ang halagang binanggit niya ay madaling lumabas sa bibig niya. Tila ba ang pangingikil ay kasing dali lang ng pagbili ng fishball. Umisi siya ng nakakaloko. Sigurado siyang bibigay din si Teresa dahil sa takot. Kumindat pa si Berto, isang nakakadiring senyales ng korupsyon. Nang marinig ang halaga at ang alok, kumulo ang dugo ni Teresa. Ang galit niya ay hindi dahil sa siya'y pinahinto, kundi dahil sa mentalidad ng korupsyon na nakaugat na ng malalim. Para sa kanya, ang perang hinihingi ay galing sa pawis ng taong bayan, hindi dapat hinihingi ng mga taong pinapasweldo ng buwis. Tinitigan ni Teresa si Berto sa mata. Ang kanyang tingin ay nagbago mula sa malamig patungong nag-aapoy sa pandidiri. Sa malakas at matatag na boses, tumanggi siya. Sinabi niyang hindi siya magbabayad kahit 5 para sa kasalanang hindi niya ginawa at mas gugustuhin pa niyang dumaan sa tamang proseso. Sadyang nilakasan niya ang pagtanggi para marinig ng mga tao. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa mukha ni Berto, winasak ang pantasya niya ng madaling pera. Nawala ang ngisi niya. Napalitan nito ng mukhang asar na asar dahil napahiya sa biktima na akala niya ay corner na niya. Pakiramdam ni Berto ay walang halaga ang pagiging pulis niya sa mata ng babaeng ito. Napakuyom siya ng kamao hanggang sa mamuti ang mga buko ng daliri, ang hininga ay bumibigat na parang toro. Para kay Teresa, ang pagtanggi ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay simbolo ng paglaban sa kapangyarihang inaabuso ni Berto.
Nanatiling nakatayo si Teresa, nakakrus ang braso, hinahamon si Berto na ilabas ang tiket at gawin ang tama. Alam niya ang peligro. Alam niyang hindi siya palalampasin ni Berto matapos mapahiya. Pero prinsipyo ang nakataya. Bilang isang undercover intel, may moral na obligasyon si Teresa na huwag pakainin ang bulok na sistema. Nasa rurok na ang tensyon. Bago pa man sumabog ang galit ni Berto at maging pisikal, handa na si Teresa. Nakahanda ang kanyang mga kalamnan sa ilalim ng kalmado niyang anyo. Hinihintay niya ang galaw ng pulis na ngayon ay mukha ng sanggano. At nangyari na nga, sumabog ang galit ni Berto nang marinig ang matigas na pagtanggi na para sa kanya ay pang-iinsulto. Namula ang mukha niya. Lumabas ang ugat sa liig niya nang sumigaw siya sa iba pa niyang kasamahan sa outpost. Dumagundong ang boses ni Berto sa highway. Hindi na ito tawag para sa koordinasyon, sigaw na ito ng gyera para kuyugin ang isang walang labang babae. Kumumpas siya ng marahas, tila ba terorista ang kaharap. Samantalang isang babae lang naman na mailumang motor ang nandoon. Pero dahil sa nasugatang ego, nawala na sa katinuan si Berto. Kailangan niyang ipakita ang lakas niya sa pamamagitan ng dami ng tao. Nang marinig ang sigaw, 4 pang pulis ang tumakbo palapit. Kumalabog ang mga bota nila sa aspalto. Noong una ay litong-lito ang mga mukha nila. Pero nang makita ang galit sa mata ni Berto, naging mabangis din sila. Pinalibutan nila si Teresa at ang motor nito. Isang pader ng mga unipormadong lalaki ang humarang sa kanya. Ganap nang nakulong si Teresa. Hindi na siya makita ng mga dumadaan dahil sa pader ng mga pulis. Ang sitwasyon ay sadyang ginawa para ma-claustrophobic ang biktima, para maramdaman niyang wala siyang laban at pag-asa. Nakatayo si Berto sa gitna, ang lider ng grupo. Umisi siya nang makitang napapalibutan na si Teresa. Nagsimula siyang magsalita ng kasinungalingan sa mga kasama, sinasabing bastos daw si Teresa at nanlalaban. Sumang-ayon ang mga kasama niya, nagbulungan at tumingin ng masama kay Teresa, bumubuo ng atmosfera ng puot. Nagsimula silang magbitiw ng mga komento tungkol sa itsura ni Teresa, mga bastos na salita na umaatake sa kanya bilang babae. Ang pressure ay hindi na tungkol sa trapiko, kundi direktang atake sa dignidad ni Teresa. Nakatayo lang si Teresa sa gitna ng bagyo. Matalas ang kanyang mga mata, binabantayan ang bawat galaw ng kamay at paa ng mga pulis. Naaamoy niya ang panganib, amoy ng pawis, usok at masamang balak. Kahit mabilis ang tibok ng puso niya, nanatiling blanko ang mukha ni Teresa. Ayaw niyang makitaan ng takot. Alam niyang konting urong lang o panginginig ng labi, lalo silang magiging mabangis. Pinili ni Teresa na ituwid ang balikat at tignan sila isa-isa sa mata. Ang tapang na ito ay lalong nakagulo sa isip ng mga pulis at lalong nagpagalit sa kanila. Hindi na kontento sa pananakot, nag-isip pa ng masama si Berto. Nahagip ng mata niya ang isang baldeng mailamang maruming tubig sa tabi ng poste ng kuryente, pinaghugasan siguro ng baso ng mga naglalako. Pumasok ang masamang ideya sa utak niya para ipahiya at pasukuin si Teresa. Walang pasabi, dinampot ni Berto ang balde. Umalor ang maitim na tubig. Nakangisi ng nakakatakot, lumapit siya kay Teresa na parang hukom na magbababa ng hatol. Wala siyang pakialam sa batas. Ang gusto lang niya ay makitang basang-basa at kaawa-awa ang babae. Sa isang sigaw, ibinuhos niya ang laman ng balde kay Teresa. Bumagsak ang tubig sa mukha at katawan ni Teresa, napagasp siya sa gulat. Sa isang iglap, nagbago ang itsura niya. Ang buhok niya ay naging lepek at tumutulo ang maruming tubig. Basang-basa ang mukha. Mabigat ang pilik mata sa tubig. Ang damit niya ay dumikit sa katawan. Malagkit at hindi komportable. Bumigat ang basang tela. Ang ginawa nila ay hindi lang pambubuhos. Ito ay pambabastos sa pampublikong lugar. Sa ilalim ng araw, nagtawanan si Berto at ang mga kasama niya. Para silang nanalo sa isang murang palabas. Tinuturo nila si Teresa, sumisipol ng bastos, at nagbibitiw ng mga komentong nakakasuka. Nanatiling nakatayo si Teresa. Tumutulo ang tubig sa baba niya, bumubuo ng sanaw sa paanan. Hindi siya gumalaw para magtakip. Ayaw niyang bigyan sila ng kasiyahan na makita siyang hiyang-hiya o nagwawala. Ang lamig ng tubig ay sumasalungat sa init ng tanghali. Pero mas masakit ang init ng kahihiyan.
Pakiramdam ni Teresa ay hindi siya tinatrato bilang tao, kundi laruan ng mga naghahari-harian. Ang bawat patak ng maruming tubig ay parang dura sa mukha ng katarungan. Pinunasan ni Teresa ang tubig sa mata ng dahan-dahan, pinapakita sa kanila na hindi namumula ang mata niya sa iyak, kundi nag-aapoy sa galit. Tumatak sa isip niya ang sandaling iyon. Bawat tawa, bawat patak, ay magiging mitsa ng kanyang paghihiganti. Nanginginig ang katawan ni Teresa. Sa paningin ni Naberto, ang panginginig ay takot ng isang mahinang babae na nasira na ang loob. Lalo silang lumaki ang ulo. Sigurado silang gumana ang taktika nila. Akala nila ay durog na si Teresa. Pero mali sila. Ang panginginig ay hindi dahil sa lamig o takot. Ito ay purong adrenalin at galit na pinipigilan. Naninigas ang mga kalamnan ni Teresa para pigilan ang sarili na patumbahin agad si Berto. Disiplina ito ng isang sinanay na ahente. Sa isip niya, nagtatalo ang kanyang training at ang kanyang instingto. Gusto na niyang umatake. Pero inaalala niya ang misyon, ang kailangang ebidensya, at ang mas malaking lambat para sa mas malalaking isda. Naggangalit ang ngipin niya. Tumigas ang panga. Ang tingin niya ay naging malamig at walang laman, parang mata ng pating bago sumakmal. Mas nakakatakot ang tinging iyon kaysa sa anumang sigaw. Hinayaan ni Teresa na pumasok ang maruming tubig sa bibig niya. Ang lasa ng asin at alikabok ay paalala ng sakit na kailangan niyang singilin. Nakatayo siyang matatag, nakabaon ang paa sa aspalto. Tumangging lumuhod o magmakaawa. Hinayaan niyang matuyo ng hangin ang tubig na nagdulot ng hapdi na lalong nagpagising sa diwa niya. Nakakuyom ang mga kamao niya sa gilid. Namumuti ang mga buko, handang sumabog kung kailangan niyang ipagtanggol ang buhay niya. Huminga ng malalim si Teresa, dahan-dahan. Tactical briefing para pakalmahin ang puso at luminaw ang isip. Ang pananahimik ni Teresa ay nagsimulang magbigay ng kaba sa ibang pulis na mas matalas ang pakiramdam. Nararamdaman nilang may mali. Masyadong tuwid ang tayo ng babae, masyadong balanse, at masyadong kalmado para sa isang taong pinagtulungan. Nawala ang ngiti ng iba, napalitan ng kunot ng noo at kaba. Pero si Berto, na bulag sa kayabangan, ay hindi napansin ang babala. Ang nakikita lang niya ay basang sisiw na tahimik. Inakala niyang suko na si Teresa, isang pagkakamaling pagsisisihan niya habang buhay. Dahil hindi pa rin lumuluhod si Teresa, naramdaman ni Berto na kulang pa. Kailangan niya ng mas matinding reaksyon. Gusto niyang makakita ng luha, marinig ang iyak at pagmamakaawa. Sa paos na boses, binulyawan niya si Teresa. Sinipa ni Berto ang motor ni Teresa hanggang sa muntik na itong tumumba. Lumingon siya sa mga tauhan niya nang nanlilisik ang mata. Iniutos niyang sirain ang motor para maglakad pa uwi si Teresa habang umiiyak. Sobra na ito. Paninira na ito ng ari-arian. Natigilan ng ibang pulis, nagkatinginan. Alam nilang krimen na ito. Pero nang makita ang mukha ni Berto na parang nasasaniban at ang kamay na nasa baril, nawalan sila ng lakas ng loob na tumanggi. Isang batang pulis ang lumapit ng nanginginig. May dala itong bote at binuksan ang fuel line ng motor ni Teresa. Tumulo ang gasolina, sinalo sa bote at ibinuhos sa upuan at kaha ng motor na puno na ng gasgas. Umalingasaw ang amoy ng gasolina. Nanlaki ang mata ni Teresa. Sa pagkakataong ito, tinamaan talaga siya. Ang motor, kahit parte lang ng disgise, ay simbolo ng kabuhayan ng masa na kanyang ginagampanan. Inisip niya ang mga taong mawawala ng hanap buhay kapag sinira ng pulis ang motor nila. Sumigaw siya para patigilin sila. May halong panik ang boses niya, isang totoong reaksyon. Musika ito sa pandinig ni Berto. Tumawa siya ng malakas, nahanap din ang kahinaan ng babae. Sininyasan niya ang mga tauhan na bilisan. Naglabas ng lighter ang isang pulis. Nanginginig ang kamay nito. Haharangan sana ni Teresa pero hinarang siya ni Berto. Tinulak siya ni Berto ng malakas. Sinabihan siyang panoorin ang mangyayari sa lumalaban sa pulis. 2 pulis ang humawak sa braso ni Teresa. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang pagpatay sa sasakyan. Nasa rurok na ang tensyon. Wala nang batas, puro na lang away kalye na suot ang uniforme. At doon na sumindi ang lighter. Sumayaw ang apoy bago idinikit sa basang upuan.
Sa isang iglap, lumagablab ang apoy. Narinig ang nakakatakot na huni ng nasusunog na foam at plastic. Pumailan lang ang itim na usok, dala ang amoy ng sunog na goma. Ang init ng apoy ay dumampi sa mukha ng mga tao, napaurong ang ibang pulis. Si Berto lang ang nanatiling malapit, nailawan ng apoy habang nakangisi. Naging bola ng apoy ang motor. Nangitim ang bakal, natunaw ang pintura. Ang mga motorista at mamamayan na nanonood ay nagulat. Napahinto ang mga motor. Bumagal ang mga kotse. Nagdulot ito ng traffic dahil nakatingin lahat sa sunog. Narinig ang hiyawan at bulungan ng mga tao. Hindi nila akalain na aabot sa sunugan ang checkpoint. Pangriyot lang ang ganitong eksena. Natakot at nagalit ang mga tao sa nakitang kawalang katarungan. Sa gitna ng panik, gumana ang instingto ng digital age. Dose-dose ng cellphone ang itinaas. Nakafocus ang mga kamera sa sunog, sa tawa ni Berto, at kay Teresa na basang-basa at hawak ng pulis. Nagre-record sila hindi para sumikat, kundi para lumaban ng tahimik. Ang video ang magiging saksi para ilabas ang katotohanan. Kumislap ang mga flash. Nakailaw ang mga recording indicator. Parang mata ng libong hukom na nakatingin kay Berto. Napansin ni Berto ang mga cellphone. Nakita niya ang mga kamera. Pero sa halip na matakot, lalo pa siyang nagmayabang. Pakiramdam niya ay kebal siya sa batas. Hinamon pa niya ang mga tao na mag-video para makilala siya. Isang malaking pagkakamali. Samantala, ginamit ni Teresa ang pagkakataon. Habang magulo ang lahat, pinagmasdan niya ang kalaban. Ang nasusunog na motor ay naging background sa silweta ni Teresa, na basang-basa at tahimik, isang bayaning handang bumangon mula sa abo. Nasa bingit na ang sitwasyon. Nang lumaki ang apoy, gumalaw si Teresa ng kusa. Humakbang siya pasulong. Inabot niya ang manibela, sinusubukang iligtas ang motor o patayin ang apoy. Hindi lang ito bagay para sa kanya. Pag-aari ito ng gobyerno at simbolo ng buhay ng mahihirap. Nagulat ang mga pulis sa biglaang galaw ni Teresa. Akala nila mananakit siya. Pero huminto siya agad. Pumreno ang paa niya. Nanigas ang katawan niya sa init ng apoy. Dahil sa harap niya, may nakatutok na bakal sa noo niya. Binunot ni Berto ang kanyang service revolver. Nasa kamay na niya ang buhay ni Teresa. Madilim at nakakatakot ang nguso ng baril. Pwede itong pumutok anumang oras kapag kumalabit si Berto. Wala pang 2 metro ang layo ng baril sa noo ni Teresa. Imposibleng sumala. Tumahimik ang paligid. Nawala ang ingay ng sigawan at apoy. Nakakatakot ang mukha ni Berto. Halong saya ng sadista at kaba ng lasing sa kapangyarihan. Nanlalaki ang mata niya. Litaw ang ugat sa kamay. Hindi na tao ang tingin niya kay Teresa, kundi kaaway na kailangang patayin. Hinihingal siya. Puno ng adrenalin at wala sa sarili. Nag-enjoy siya, pakiramdam niya ay Diyos siya na maihawak sa buhay at kamatayan. Tinitigan ni Teresa ang butas ng baril. Nakita niya ang uri ng baril, ang daliri sa gatilyo, ang hawak. Kumabog ang dibdib niya. Pero pinilit niyang huwag magpanik. Alam niyang konting galaw lang, pwedeng pumutok ang baril dahil hindi matatag si Berto. Ang init ng apoy sa gilid ay nakakapaso. Pero mas malamig ang banta ng kamatayan sa harap. Dahan-dahan, itinaas ni Teresa ang 2 kamay. Nakabukas ang palad, pinapakitang wala siyang armas. Binulyawan siya ni Berto. Huwag daw gumalaw kundi pasasabugin ang ulo niya. Ibinaba ni Berto ang nguso ng baril, senyales na lumuhod si Teresa sa aspalto na puno ng bato. Hindi lang ito para sa seguridad. Paraan ito para durugin ang dignidad ni Teresa. Gusto niyang magmukhang maliit si Teresa sa paanan nila. Nabuhayan ng loob ang mga tauhan ni Berto. Sumigaw din sila na lumuhod si Teresa. Kampante sila dahil may baril ang boss nila. Bumalik sila sa pagiging bully. Sumunod si Teresa ng dahan-dahan. Kalkulado ang bawat galaw. Inilapat niya ang tuhod sa mainit na aspalto. Mahapdi sa balat. Pero kinagat ni Teresa ang labi, ayaw niyang dumaing. Lumuhod siya ng tuwid ang likod. Inilagay ang kamay sa likod ng ulo gaya ng utos. Mukha siyang prisoner of war na bibitayin sa kalsada.
Napakasakit tignan sa bansang may batas kuno. Lumapit si Berto, ninanamnam ang sandali. Nakatutok pa rin ang baril sa ulo ni Teresa. Nakatayo siya sa ibabaw nito. Natatakpan ng anino niya si Teresa. Nang aasar niyang sinabi na ganun dapat ang respeto sa pulis. Tumawa siya at dumura sa tabi ng tuhod ni Teresa. Sa isip niya, panalo na siya. Sunog ang motor, nakaluhod ang biktima, may baril siya. Sobrang taas ng tingin niya sa sarili, nakalimutan niyang bawal ang ginagawa niya. Sa baba, ginamit ni Teresa ang pagkakataon para mag-observe. Nakita niya ang stance ni Berto, masyadong nakabukaka at matigas. Madaling matumba. Nakita rin niyang nanginginig ng kaunti ang baril dahil pasmado na ang kamay ni Berto. Sa likod ng pagsuko, nagpaplano ang utak intel ni Teresa. Naghihintay ng tamang tiempo. Hindi siya lumuhod para sumuko. Lumuhod siya para bumwelo. Nang makita ng mga tao ang baril, nagkagulo. Mula sa curiosity, naging takot. Nagtakbuhan ang mga tao palayo. Hysterical ang mga nanay. Nag-u-turn ang mga motor, muntik nang magbanggaan. Alam nilang hindi na ito simpleng checkpoint. Buhay na ang nakataya. Puno ang hangin ng busina at sigawan. Pero may ilang matatapang na nagpaiwan para mag-video sa ligtas na distansya. Nanginginig ang kamay nila pero tuloy ang record. Alam nilang ito lang ang ebidensya para mailigtas si Teresa. May mga tumatawag sa ibang istasyon ng pulis para mag-report. Kapal na ng tensyon. Galit at takot ang nararamdaman ng lahat. Napansin ni Berto ang pag-atras ng mga tao. Lalo siyang naging mayabang. Iwinasiwas niya ang baril para hamunin ang lahat. Nag-enjoy siya sa takot na dala niya. Tumulong ang mga tauhan niya sa pagtaboy sa mga tao. Pinapalo nila ang poste para mag-ingay. Ang gulong ito ang magpapabagsak sa kanila. Mas maraming saksi, mas mahirap itanggi. Walang ambulansya o mobile patrol. Nakaka-hopeless. Naririnig ni Teresa ang bulungan ng mga tao. May nagdarasal, may nagmumura. Nagbigay ito ng lakas sa kanya. Kahit na paliligiran, nakafocus si Teresa. Sinasala ng tenga niya ang mga tunog. Ang hakbang ni Berto, ang hininga niya, ang lagitik na nasusunog na motor. Yumuko si Teresa. Idinikit ang baba sa dibdib, hinayaang matakpan ng buhok ang mukha. Sa iba, mukha itong pagsuko. Pero sa totoo, sumusukat siya ng distansya at anggulo. Nakatutok ang mata niya sa pulsuhan ni Berto na maihawak ng baril. Iyon ang target. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan. Tactical breathing. Tumigas ang kalamnan sa hita at binti niya, nag-iipon ng lakas. Inilipat niya ang bigat sa dulo ng paa. Parang spring na handang kumawala. Sa utak niya, paulit-ulit ang simulation, iwas sa baril, sipain ang pulsuhan, agawin ang braso, baliin ang kasukasuan. Bawal sumablay. Kapag nagkamali, patay siya. Inipon ni Teresa ang lakas at galit, ginawang focus. Umarte siya. Ginalaw niya ang balikat na parang umiiyak. Tumawa si Berto. Bumaba ang depensa nila dahil akala nila ay durog na si Teresa. Inasar pa siya ng isa. Hinayaan lang ni Teresa. Ito ang laso na papatay sa kanila. Habang kampante sila, nagbubukas sila ng depensa. Nagbilang si Teresa. Hinihintay na mawala ang atensyon ni Berto. Hindi siya naghintay ng himala. Siya ang gagawa ng pagkakataon. Naaamoy niya ang hangin, ang tela ni Berto, ang bakal ng baril. Si Teresa ay maninila na nagpapanggap na biktima. Hinihintay ang mga ngasong tanga. Mabagal ang oras. Dumating ang pagkakataon nang lumingon si Berto sa flash ng kamera ng isang tao. Napatingin si Berto sa ilaw. Ngumiti siya. Bumaba ng kaunti ang baril at lumihis sa ulo ni Teresa. Sumigaw siya na ikalat ang litrato. Itinaas ang noo at dibdib. Nag-pose pa siya. Nakalimutan niya ang panganib sa paanan niya. Wala pang 2 segundo ang pagkakataon. Pero sapat na iyon kay Teresa. Lumuwag ang hawak ni Berto sa baril. Relax ang braso niya. Hindi na siya nakatingin kay Teresa, kundi sa mga tao. Tumawa pa siya. Napakalaking pagkakamali. Minaliit ang kalaban at inalis ang tingin.
Nawala rin sa focus ang mga tauhan. Nanonood lang sila sa boss nila. Walang nakapansin sa pagtigas ng likod ni Teresa. Walang nakakita sa paa niyang nakabaon sa aspalto. Bulag sila sa kayabangan. Nakita ni Teresa ang lahat. Ang paglihis ng baril, ang paglingon, ang pagrelax ng muscle. Go signal na ito. Bumaha ang adrenaline. Luminaw ang paningin niya. Ito na ang tsansa. Gumalaw o mamatay. Tinanggal niya ang pagpapanggap. Sumabog ang enerhiya niya. Handa ng parusahan ang kayabangan. Sa isang iglap, pinakawala ni Teresa ang lakas sa paa. Tumalon siya mula sa pagkakaluod at umikot. Umikot siya sa ere ng may precision, ang kanang paa ay humagibis diretso sa pulsuhan ni Berto. Tumama ang sipa ng malakas. Sa pulsa nerve ng kamay. Namamanhid ang daliri ni Berto. Nabitawan ang baril at tumalsik ito sa ere bago bumagsak sa aspalto. Nanlaki ang mata ni Berto. Nakanganga. Hindi niya ma-process kung paanong ang walang laban ay naging sandata. Bumagsak si Teresa sa aspalto ng may perfect stance. Nakatitig kay Berto na walang baril. Walang tigil. Sumugod agad si Teresa sa bukas na depensa ni Berto. Mabilis at nakamamatay. Siniko niya ang sikmura ni Berto. Nawala ng hininga si Berto. Napayuko sa sakit. Sa ilang segundo, gumuho ang dominasyon ni Berto. Winasak ng martial arts ni Teresa ang lahat. Tulala ang mga tauhan ni Berto. Hindi sila makapaniwala. Nalumpo sila sa gulat. Hahawakan sana nila ang batuta pero mabigat ang paa. Nakakatakot ang aura ni Teresa. Hindi pangkaraniwan ang bilis niya. Muscle memory ito ng isang ahenteng sinanay ng matindi. Hinablot ni Teresa ang kwelyo ni Berto, hinila pababa at tinuhod. Naghiyawan ang mga tao. Hindi sa takot, kundi sa paghanga. Parang pelikula. Nagpalakpakan. Nasa kay Teresa na ang simpatya. Pero hindi niya pinansin. Seryoso ang mukha niya. Tinatapos niya ang banta. Siniguro niyang malayo ang baril. Sumuntok si Berto pero sablay. Desperado na. Binasa ni Teresa ang suntok. Sinalag, umikot at siniko sa panga si Berto. Lumagitik ang buto. Tumabingi ang ulo ni Berto. Nagdilim ang paningin. Umatras siya. Nagkabuhol-buhol ang paa. Nawalan ng balanse. Sinundan ni Teresa ng suntok sa tagiliran at tiyan. Sa pulsa vital points. Dumugo ang ilong at bibig ni Berto. Ang lalaking sumisigaw kanina ay umuungol na lang ngayon. Kumakaway na lang ang kamay. Tinapos ni Teresa sa isang sweep kick sa paa. Bumagsak si Berto ng malakas. Kumalog ang lupa. Nakahandusay siya. Hinihingal. Takot na ang mata. Mas masakit ang pagkapahiya kaysa sa bugbog. Natauhan ang mga tauhan ni Berto. Sumugod sila ng sabay-sabay. Handa na si Teresa. Pinulot niya ang batuta ni Berto. Ginamit niya itong sandata. Pinalo ang kamay at paa ng mga sumugod. Nabitawan nila ang batuta. Sigawan sa sakit. Umatras ang iba ng paika-ika. Ang iba ay lumuhod habang hawak ang kamay. Nawalan sila ng tapang nang makitang hindi nila kaya si Teresa. Nakatayo si Teresa sa gitna. Hinihingal pero maayos. Tinitigan sila ng nakakatakot. Isang babae sa tabi ng nasusunog na motor, pinaliligiran ng mga pulis na nakahandusay. Hindi na niya kailangang sumigaw. Ang presensya niya ay sapat na. Nilapitan niya si Berto, tinapakan sa dibdib para hindi makagalaw. Sa mababang boses, nagtanong siya, gusto niyo pa ba ng areglo? Ang tanong na iyon ang tumapos sa kayabangan nila. Nang hawak na ni Teresa ang sitwasyon, dumating ang mga sasakyan. 3 van na walang plaka ang humarang. May blinkers. Bumukas ang pinto. Dose-dosenang lalaking naka-vest na may tatak na IMEG, Integrity Monitoring and Enforcement Group, at may dalang mahahabang baril ang lumabas. Pinalibutan nila ang lugar, tinutukan ang mga pulis, at pinadapa ang mga ito. Ang lahat ng ito ay planado. Isang entrapment operation. Lumapit ang commander kay Teresa. Sumaludo.
Naguluhan ang mga tao at si Berto. Inalis ni Teresa ang paa kay Berto, dinukot ang wallet sa likod, at nilabas ang tsapa. Ipinakita niya sa mukha ni Berto. Logo ng Intelligence Service. Nanlaki ang mata ni Berto. Namutla siya nang malaman kung sino ang kinalaban niya. Nagpakilala si Teresa bilang Intel Officer. Binasa niya ang mga kaso: abuse of authority, extortion, grave threat, malicious mischief. Parang pagbasa ng hatol. Tinamaan si Berto ng kidlat. Tapos na ang karera at buhay niya. Gusto niyang magsorry pero hindi makasalita sa takot. Hindi sibilyan ang binangga niya, kundi internal cleansing agent. Nagpalakpakan ang mga tao. Masaya sila sa pagbagsak ng tiraniko. Naintindihan na nila ang nangyari. Humanga sila kay Teresa. Ibinigay ni Teresa ang sitwasyon sa imeg. Pinapusasan niya si Berto gamit ang plastic cuffs. Tumabi si Teresa, pinunasan ang mukha, naging observer na lang. Tapos na ang misyon. Kaladkad na itinayo si Berto. Nakaposa sa likod. Naglakad siya ng nakayuko, nagtatago sa kamera. Sigawan at mura ang inabot niya sa taumbayan. Ang dating siga, ngayon ay basang sisiw. Marumi ang uniforme. Winasak ang imahe niya. Kinuha ng forensics ang ebidensya. Baril, sunog na motor, balde. Kumuha rin sila ng kopya ng video sa mga tao. Sinigurong walang kawala si Berto. Ang mga video ang huling pako sa kabaong ng karera niya. Nagbigay ng statement si Teresa sa commander. Professional. Isinakay ang ibang pulis sa van. Iyak at sisi ang narinig. Nagsisisihan sila. Tinitigan sila ni Teresa ng walang awa. Parasite sila sa serbisyo. Sinigurong nakalista ang pangalan nila para malinis ang hanay. Walang makakalusot. Umalis ang mga van. Pinatay ang sirena. Sumilit si Berto mula sa bintana. Nakita niya si Teresa na nakatayo. Ang tinging iyon ay magmumulto sa kanya sa kulungan. Bumuntong hininga si Teresa. Gumaan ang pakiramdam. Pero mahaba pa ang laban. Tumanggi siyang sumabay sa sasakyan. Kailangan niya ng oras mag-isa. Nagpunta siya sa isang tahimik na dalampasigan sa dulo ng probinsya. Umupo sa buhangin. Suot pa rin ang basang damit. Niyakap ang tuhod, nagpahangin. Amoy dagat. Para mahugasan ang dumi ng araw. Lumulubog na ang araw. Magandang tanawin kumpara sa karahasan kanina. Nakaka-relax ang alon. Nakatingin siya sa malayo. Inaalala ang baril sa ulo niya. Buhay o patay. Tanggap niya ang risko. Pero takot siyang mabigo na protektahan ang mga walang boses. Matamis ang panalo pero may pait. Si Berto ay isa lang sa marami. Natanong niya sa sarili, ilan pang Teresa ang nasa labas? Mga babae, tindero, trabahador na inaapi pero walang kakayahang lumaban. Ilan ang napilitang magbigay ng lagay? Ilan ang umuwing luhaan? Masakit sa puso ang mga tanong na iyon. Alam niyang hindi lang ito tungkol sa paghuli, kundi sa pagbibigay ng pag-asa. Kumuha siya ng buhangin at hinayaang dumaan sa daliri. Simbolo ng rupok ng seguridad ng mahihirap. Kinuyom niya ang kamao. Nangako sa sarili. Hindi siya titigil. Pagod lang ito. Gagaling ang sugat pero tuloy ang laban. Tumayo si Teresa, pinagpag ang buhangin at naglakad sa pampang. Tuwid na ulit ang lakad, matalim ang mata. Handa na ulit manghuli ng mga predator na nagtatago sa uniforme.